Patuloy na near equatorial trough, magbubunsod pa rin ang mga pag-uulan sa katimugang bahagi ng Mindanao, ng bahagi ng Eastern Mindanao. El Nino, under watch na lamang. At inaasahang patuloy na coronal mass ejection na magdudulot ng type 4 radio emission at inaasahang forecast ng mas malakasang geomagnetic field, inaasahan this week. May bagyo daw bang mabubuo? Ating hihimayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 4, 2024. Ang oras nating voice may maga ay alas 10:04 na ng umaga. Medyo balik na naman tayo sa grabing alinsangan ha. Di gaya po na medyo nagkaroon tayo ng bahagyang mababang temperatura dahil nagkaroon tayo ng mga overcast at medyo maulap ang naging lagay ng panahon kahapon. So, hindi tayo nakaranas ng grabing init. Pero ngayong araw ay inaasahan muli na magiging partially cloudy ulit at asahan muli na aabot sa 38 degrees Celsius ang ating magiging temperatura o higit pa ayon sa ating forecast and storm prediction na naman for 3 days. So, maghanda-handa at magdala na naman ng baon na maraming tubig. Asahan na naman na grabe na naman ang tinding init ang mararanasan natin. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, at medyo haze tayo at ibang few clouds at makikita natin sa working na muli na aking webpage at sa ating live CCTV snapshots makikita po ang mainit at maaraw na kagad na paligid sa amin sa Caloocan. So, nasa na naman natin na pugun-pugun na naman tayo sa grabing init ang halos maghapon na naman mga folks. Sa lowest temperature na itala ng aking weather station, kaninang 5:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng nasa 34.1 degrees Celsius lamang na pinaka-highest temperature. Pero since hindi buo yung function ng recording kahapon dahil nga po sa hindi nakapag-record yung aking main server, pero kung titignan natin sa ating backup, galing sa aking WebEx, ito yung naka-back up na kahit na nag-shutdown yung aking main server ay meron pa rin nagre-record para sa actual reading ng aking weather station. At kung titingnan nga natin kahapon, yung pinakamataas actual na kompletong nakuha ay 35.6 degrees Celsius ang pinakamataas na nakuhang temperatura. So, yung lowest temperature na itala sa amin sa Caloocan ay 28.9 degrees Celsius ang lowest temperature. So, yan po ang pinaka-tamang accurate na reading ng measurement. Yung aking server kasi is hindi kumpleto na nakapag-record ng matino, kaya hindi kumpleto ang naging record niya kahapon, which is sa kalagay nga, 34.1 degrees Celsius. Yan yung after na ma-restore ko ang aking server kahapon lamang ng hapon. So, 4:09 PM na siya nag-start mag-record muli ng lowest and highest temperature. So, pero ito medyo tama ito, mga 28 degrees Celsius yan. Dahil bago siya mag-shutdown, ay nakapag-record pa siya ng pinaka-lowest temperature. So, 35 degrees mahigit ang naging highest temperature namin kahapon. So, yun po yun, ang talagang recordings niya. Pero pagdating sa heat index ay medyo kalmado at nasa 44.7 degrees Celsius lamang ang naging total na heat index namin sa Caloocan. Dahil nga po medyo naging maulap, so medyo hindi ganun katindi ang naging heat index namin sa Caloocan. Pero kung tatabi naman natin sa heat indexes ni Pag-asa, kung titingnan natin ay nangunguna ang Dagupan na nasa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na temperaturang naitala dyan sa Dagupan. At sumunod na nasa 46 degrees Celsius na ang Apari Cagayan na nasa 46 degrees Celsius. Sa sumunod na ang mga 45 degrees Celsius na mula rito sa
bandang Lawag, Ilocos Norte. Yan. Marami-rami ang mga naka-record ng 45 degrees Celsius. Kasama na ang Cuyo, Palawan. Yan. At yun, hanggang Cuyo, Palawan. So, dalawa sila na may tig 45 degrees Celsius. And the rest ay 44 degrees Celsius pababa na lamang mga folks. So kung pagbabasa naman natin o sisilipin yung peak 16 in past 24 hours, nangunguna this time din ang Dagupan na may pinakamainit na temperatura na nasa 39 degrees Celsius, ang grabing temperature na nangunguna sa buong bansa. The lowest temperature sa Baguio City ay stationary na nasa 18 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila, at sa Borongan, Eastern Samar naman ay inulan sa kanila ng hanggang 2.1 millimeter ang total rainfall. At wala pa rin kaming nakaranas ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. So wala tayong maiko-comment ngayon dyan. At diretso agad tayo sa ating space weather alert status muna dahil nanatiling nasa M category ito at M1.6. So kamustahin natin yung space weather natin dahil patuloy ang alert status niya. Una, dito sa radio emission, nasa type 4 pa rin ito ha. So patuloy pa rin nagkakaroon ng occur ng releasing ng plasma. Typically, that's epekto at patuloy na pag-release ng coronal mass ejection o CME. So, expected ang mga solar radiation. At yung alert posting nito since 7:59 AM kanina lamang. At sa forecast ng NOAA KP Index natin, according sa 3-day forecast, ay by May 6, 2024, ay magkakaroon na naman tayo ng mataasan na hanggang G2. Possible hanggang G2 na geomagnetic storm. So, probably bukas, May 5, asahan daw na magsisimula ang unsettled geomagnetic field at magsisimula as G1, geomagnetic storm, mula sa pagiging active dito. So, be ready na lamang at kung maaari, i-protectan nyo muna yung mga solar panels ninyo dahil yun ang madalas na pupuntirihan lang. At nasiraan na nga po tayo na equipment dahil dyan. At asahan ang R1 to moderate, minor to moderate radio blackout at 75% sa loob ng 3 araw according sa forecast nito. Well, dahil yung flare potential niya na kahit na malayo ay may mga multiple regions kasi na kitang-kita sa pinaka-days ng haring araw. At i-post nga natin sa Facebook page yung latest ng pag-release ng haring araw ng plasma na malakas-lakas pa rin na rumerekta. At sa ngayon, yung ating sunspots na nakatutok sa Earth ay ang AR3660 at AR3661 at may cluster din na AR3664. So yung mga cluster nito na malawak sa kanyang disk na medyo visible pa rin na nakatoward sa Earth, so asahan ng mga ilang type 4 na radio emission according dito. So, paghandaan na lamang at inaasahan na nagkakaroon tayo ng above normal speed ng solar wind ha. Ayan o, since kahapon at kagabi, medyo kumalma na lamang ito ngayong umaga. So, expected po na tataas yan. At unti-unti na naman tumataas yung daily sunspot number niyan na 125. So, expected yan. At kung titingnan natin sa Naucas Index at binanggit ko na nga rin kahapon, ay inaasahan na naman na magkakaroon tayo ng possible na minor G1 geomagnetic storm. Ayan, no? So, mga magsisimula nga po yan, mga bukas po, May 5 to May 6, na posibleng magkaroon na naman ng active at minor o possible to moderate. So, at least, may idea na kayo mga folks. At kanina ay nagkaroon tayo ng X-ray flux ulit. Nagsimula ito 6:25 AM. Nag-maximize ito as M1.2 kaninang 6:47 AM at nagtapos kaninang 7:11 AM. At sumunod ito mga bandang 8:26 AM at nag-maximum ito as M1.6 kaninang 8:36 AM at nagtapos as C9.4 kaninang 8:44 AM. At kahapon, nagkaroon nga tayo ng kauna-unahang X-flare class. Kauna-unahang X-flare class ito for the month of May. At nagkaroon nga ng malakas na solar X-flare kahapon na mabot sa X1.6 nga. Naganap ito, nag-maximize at 10:22 AM po. Ayan o. So kung re-reviewin natin, ayan siya. Mabot sa maximum of 14 to 15.86.
Yan, watts per meter squared na umabot ng R3, yung X-Player class niya. So, bago pa umabot ng X-Player class, nasiraan na tayo na equipment. So, ingat po, lalo na sa mga satellite natin at GPS, asahan na naman ang medyo magkakaroon ng difficulties at transmission ha. Dahil intermittent pa rin ang class 4 ng radio emission ng haring araw. So, take note yan mga folks. So, posibleng maglaro ang ating solar photon flux, bagamat napaka-konti o maliliitan lamang na nagkakaroon ng fluctuation sa kanyang photon flux units. Pero bahagyang tumataas-taas ito, lalo na sa 10 MeV o mega electron volts, medyo nagkakaroon siya ng pag-spike. So, medyo expected natin yan dahil nagkakaroon nga ng solar emission. And so far, katamtaman lamang ang naging epekto sa ngayon ng magnetosphere natin sa outside ng Earth. Pero expected ang patuloy na ionospheric field range sa Mid-Pacific. Pero mga moderate lamang ito na naglalaro sa 40 to 50 na TEC o ionospheric range nito. Kalmado naman so far ang ating extrapolated o yung ating northern lights, auroral activity sa North Pole and South Pole. Maliban na lamang kahapon, which is na-report na natin. Patuloy tayong makakaranas ng intermittent na solar wind. Ngayon ay medyo kalmado muna siya, naglalaro between mga 300 km a second. Pero pagdating nga ng May 5 or May 6 ay bigla itong magpa-fluctuate at maaaring umabot pa nga sa more than 400 o 350 to 400 km a second. Mga bandang May 5 yan or May 6. So according dito sa forecast ng ating ginagamit ng solar wind propagation ha. So tingnan na lamang po natin at least take note sa magiging radial velocity niya dahil pwede pang magbago yan anytime. So ngayon ay medyo moderate lamang, katamtaman lamang, medyo medium lamang ang ating degraded frequency na apektado ang Southeast Asia kasama na ang bahagi ng Mid-Pacific lalo na ang parte ng Guam. Pero mababa lang naman naglalaro sa at least mga 11 to 40 MHz ang approximate degraded frequency niya ngayon. So at least may difficulties pa rin between 40 to 80 meters yung HF conditions. Yung VHF naman ay medyo sarado at okay naman yung band condition niya sa ngayon. So medyo kaya-kaya pa magkakaroon ng bahagyang difficulties sa transmission lalo na sa mga telecommunications between 40 meters to 80 meter ang taas. So, take note yan mga folks ha. Samantala sa ating actual humidity, nasa 65% po. So, medyo pa-dry tayo ng bahagya na nasa 65% at tumaas ito ng 8% since last hour. Pero bahagya namang mababa ng kaunti ang ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So, posibleng magkakaroon ng may maliit na tsansa ng mga localized thunderstorms anytime. Pero as long na bubaba yan ng 1,007 at least o 7.5 hectopascals ay maaaring magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm. Pero sa ngayon ay maliit pa at malabo pa sa ngayon dahil inaasahan na mangunguna po ang grabe nating alinsangan na may aasahan nga lang na medyo overcast, especially ngayong tanghali at mga bandang hapon po. At sa ating high tide low tide status, kasalukuyang low tide po tayo ngayon. So sa mga kababayan natin na maliliit, na papalaot ngayong umaga ay medyo layo-layo po muna dahil mababaw po ang level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Mga 15 minutes pa siya to maximum low tide, so mahaba-haba pa, mga mamayang hapon pa po kayo probably na makakapagpalaot sa pangpang. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at inaasahan namang lulubog mamayang 6:13 PM. Ang ating namang almost 21% na lamang natitirang liwanag, waning crescent ng buwan. Sisikat naman ito kinabukasan na ng madaling araw, 3:05 AM. At kinabukasan na ng hapon naman ito ng 2:30 PM lulubog. At sa ating local weather to para ngayong weekend, hanggang bukas na po yan ng linggo, ay naasahan po na magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. Pero may forecast na 7 to 10% daw na chance ng ulanin. So hopefully kahit man lang magkaroon ng ilang malakas na pag-ulan man lang sa bahagi ng Luzon. Pero expected dyan sa bandang pa rin ng bandang malapit sa Central Luzon at lang bahagi ng Cordillera Administrative Region at sa silangan ng Luzon dyan sa may bandang Aurora Region o Kasiguran Aurora area.
pababa ng ilang bahagi sa silangan ng Quezon Province, ang I think mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms. Uncertain sa Metro Manila, so expected lamang na magiging partly cloudy ang ating maghapon, maging bukas po ng linggo na manatiling partly cloudy po. Pero inaasahan ng highest temperature na in-expect natin, maglalaro sa 36 to 38 degrees Celsius po mga folks ha. So iwasan, ma-dehydrate, uminom ng maraming tubig ngayon, at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw ngayong araw ng Sabado. The lowest temperature naman natin mag-expect ay 26 to 28 degrees Celsius at patuloy na istalis na magpapaalinsangan at humid sa bansa. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa infrared heavy rain potential. Makikita po natin yung near equatorial trough dito sa may katimugang bahagi pa rin ng Mindanao na nag-accumulate. At kung titingnan natin yung pattern, mukhang nagkakaroon ng low pressure trough dito sa bahagi nito ng bandang Indonesian Peninsula. So, maaaring tawagin yan ni Pag-asa na trough ng low pressure area anytime. Pero matatawag ko lamang itong isang trough lamang na near equatorial trough. So dahil po dyan, asahan po ang mga posibleng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa katimugang bahagi pa rin ng Davao Region. So damay-damay na ang katimugang parte ng Sorsogen, Davao Oriental, damay na rin ilang bahagi ng Compostela Valley at Davao de Oro area. At maging sa ilang bahagi naman ng Zamboanga Peninsula, magiging partly cloudy po ang iiral dyan, bagamat manipisan lamang. At inasahan pa rin na manguna ang humid na panahon. Pero bahagya lamang na magiging partly at ilang mostly cloudy mula dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, mula Sindangan, Dapitan, hanggang Pagadian City, papasok ng Kapatagan, Iligan at dyan bandang Marawi po sa farm. So, partly to mostly cloudy pong iira dyan at mga ilang isolated rain showers na hindi naman masyadong tumatagal at malakasan. Pero magiging pabugso-bugso ng maliitang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at ilang localized thunderstorms sa bahagi ngayon ng Zamboanga Peninsula. Okay na yan, kesa naman maghapon ang grabing tag-init o grabing sikat ng araw sa inyo dyan. Pero expected pa rin na mataas ang temperatura ninyo dyan, lalo na sa bahagi nito ng ilang bahagi ng BARM, lalo na dyan sa Marawi, pababa ng Maranag, papalapit ng bandang Bukidnon area, at mula Cotabato, pababa ng Coronadal at General Santos City at Sarangani, ay mula sa pagiging maaraw, pero asahan din ang mga partly cloudy at ilang mostly cloudy. Pero pagsapit ng hapon, inaasahan natin mataas ang forecast nila, nasa halos 48% na magkakaroon ng chances ng isolated rain showers ang bahagi ng Davao Oriental, Davao del Sur, ilang bahagi na ang Agusan del Sur nga, kasama na papasok ng Compostela Valley hanggang dyan sa bandang Gobernadoroso. Inaasahan din ang mga isolated scattered rain showers din po. At asahan din ang mga ilang localized thunderstorms, lalo na po sa hapon sa bandang Compostela Valley hanggang dyan sa ilang bahagi ng Davao de Oro at Davao del Sur area. So magdala na lamang ng pananggalang sa ulan kung sakali magkaroon, pero magdala pa rin kayo despite na hindi umulan dahil naman sa tinding sikat ng araw. And the rest ng northeastern Mindanao at northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Butuan City at Surigao ay magiging katamtaman. Pero klaro, ang himp upwards, expected pa rin ang medyo humid na panahon dahil pa rin sa umiiral natin na isilis sa may silangang bahagi pa rin ng bansa na magdudulot po ng maalinsangan ang temperatura ninyo dyan sa buong Surigao. Baba na yan ang ilang bahagi ng Surigao del Sur at mula naman Hinatuan hanggang Katiil na magkakaroon ng mga ilang partly to mostly cloudy ang ilan na magkakaroon din ng mga ilang maliitan na mga light and some light to moderate showers area. Anytime magkakaroon ng heavy rain potential dahil clusterized po yung makikita natin dito sa satellite imagery na himawari na mga potentially heavy rain na lumalapit nga po sa may southern part ng Davao Region. So anytime magkakaroon man ng heavy rain potential, just in case, lalo na mamayang hapon, ay ingat na lamang kung bigla ang magkaroon ng malakasang pag-ulan para iwas sa flash floods. At mula naman sa may bahagi ng Visayas, magiging katamtaman din na lalagyan panahon. Ibang ilang partly cloudy ang iiral. Sa katimugang bahagi ng Visayas, especially sa may bahagi pa rin ng Bohol, Tagbilaran hanggang Siquijor. At yan sa parte ng Eastern Visayas,
dyan sa bandang Lawang, Northern Samar, at ilang bahagi ng Oras at Dolores. Pero generally, magiging humid po ang inyong temperatura at maaraw at malinsangan pa rin ang mas generally naiiral sa inyo dyan. Lalo na ng mga taga-Tacloban in the rest ng Negros Region mula Bacolod hanggang Kabangkalan. Pero dyan sa may bandang Tanhay City hanggang Bayawan, hanggang Dumaguete, magiging partly cloudy ang inyong himpapawi dyan. Pero manatili ang mataas na humid ha. So, huwag pa rin mag-dehydrate. At mula sa may Panay Island hanggang dyan sa may bahagi ng Masbate, papasok na yun ng Southern Luzon, ay magiging maaliwalas pero maalinsangan din at humid ang magiging maghapon ninyo mga folks. Malitan sa lamang ng isolated and scattered rain showers na nabanggit ko sa Masbate at Panay Island na naglalaro sa 15 to 20% lamang. Kaya the rest ng Southern Luzon, magiging katamtaman din po ang inyong panahon pero manguna ang grabing alinsangan nitong maghapon mula sa Sorsogon pataas na yan ng bahagi ng Irigal, Legazpi hanggang dyan sa Camarines Norte. Maliit lang din ang tsansa ng ulanin at scattered lamang ito at may mga forecast din na naglalaro sa 20 to 30% na localized thunderstorms lalo na sa bahagi ng Catanduanes sa hapon papasok na yun ang bandang Sorsogon area. So swertehan na lamang pag pumasok yung forecast na yan at wala naman sa bahagi ng Mindoro pababa ng buong bahagi ng Palawan. Partly cloudy lang iiral sa buong bahagi ng Palawan area pero manguna po ang grabing hot dry weather conditions ninyo dyan. Kabilang na ang bahagi ng Mindoro na manguna sa mataas na hot and dry na temperatura. So iwasan po mag-dehydrate, kabilang na ang bahagi ng Marinduque at ilang the rest ng Quezon Province mula dyan sa bahagi nga po ng San Carlos, Catanatuan hanggang dyan sa bandang Atimunan, Quezon. Pero the rest ng Camarines Norte, magiging maaraw din at malinsangan. Pero may forecast din daw dyan pagdating ng hapon ng mga localized thunderstorms. Pataas na yan ang buong Quezon Province sa Pililo Island hanggang Casiguran Aurora pagdating nga po ng hapon. Pero ngayon ay ngayong umaga hanggang tanghali, inaasahan pa rin ang patuloy na grabe ang hot dry weather at alinsangan naman pagdating sa may silangang bahagi ng Luzon, especially sa Quezon Province nitong hapon. So, maganda na kung umulan po dyan. Pero bad news kung patuloy ang magiging malinsangan, kasama na ang buong Calabarzon, Laguna, Batangas area na po yan. Papasok ng Metro Manila, Bulacan, hanggang Central Zone. So patuloy makakaranas ng hot dry weather dyan, ang buong parte na yan. Damay pa rin ng Metro Manila, siyempre. At pataas na yan ang extreme Northern Luzon. Pero nabanggit ko nga po na may mga posible pa rin mga isolated and localized thunderstorms dito sa may bandang pagitan ng Central Luzon, ng Cordillera Administrative Region, hanggang sa may bandang Ilocos Sur o bandang Tabo, yan, pagitan, sa katimugang parte ng Cordillera, pababa yan ng bandang Tabo, pagitan ng Banawe, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Bambang, papasok ng bandang Central Luzon, sa may bandang Nueva Ecija area. Kung bali mga hapon po, paghandaan kung magkaroon ng mga localized thunderstorm sa pagitan na yan, binilugan ko yan. Highly potential po ng localized thunderstorms pagsapit po ng hapon dyan sa area na yan. So maganda na rin po kung ulanin sa area ninyo dyan. Pero ngayon, sa ngayon, ay makakaranas muna kayo ng mataas na temperatura, lalo na ng mga taga-Bagao at Tuguegarao City. Expected na lagpas na naman sa more than 34 degrees Celsius mataas at maaaring umabot na naman yan sa 37 to 38 degrees Celsius o higit pa ang inaasahang temperatura mga po. So, hopefully magkaroon nga po o pumasok ang forecast ng mga localized thunderstorms na nabanggit ko kanina. Pero, bad news sa bahagi ng Ilocos Norte, mula Lawag hanggang dyan sa bayband ng San Fernando La Union at Dagupan ay makakaranas pa rin kayo ng grabing hot dry weather hanggang dyan sa may bahagi ng Zambales at Tarlac sa Central Luzon nga po yan. Patuloy pa rin tayo makakaranas, pero may mga forecast na maliliitan nga po na 7 to 10% daw na uulanin. Ayon nga po yan sa aking BC forecast. Sana dito sa atin sa Metro Manila. Pero typically kapag pagdating sa pag-uulan, typically ay kung magbabase tayo sa relative humidity, madalas dyan sa pinaka-lowest, pinaka-highest, dyan sa bandang Quezon City at North Caloocan banda, madalas ang mga pag-ulan. At kung hindi man, bandang Antipolo, Cainta at Taytay, kapag pumasok ang forecast ng pag-ulan. So bad news pa rin sa bahagi ng City of Manila,
Caloocan at Makati, maliit lamang ang tsansa daw sa atin na uulanin. So magbabari pa rin yan kung magbabago ang forecast na yan nitong maghapon. Well, may nabanggit kasi sa akin at may nag-post din na magkakaroon din ng bagyo next week. Well, sabi ko nga po ay mga long range forecast nga po kasi yan, typically maliliit ang tsansa pa. Kaya wag mo nang bibigyan ng conclusion. Yun po ang paliwanag ko dyan. At kung babasahan natin o pagbabasin natin yung latest ng ating West Pacific Basin at ayon sa ating PMO Weather, Tropical Cyclone Assessment Monitoring, bukod sa may mga anomaly nga po na nabanggit tayo noong isang araw pa, dito sa may bandang southeast ng Mindanao, na typically ay naglalaro pa rin sa 10%. So, ganyan, sa nabanggit ko nga po, ngayon ay inaasahan nga po natin tatawagin ni Pag-asa yan na trough of low pressure area sa may south of Mindanao. Antayin nyo na lamang yan. Anytime, babanggitin yan ni Pag-asa. Pero sa ngayon ay may anomaly na 10% yung posibleng trough clouds dyan na magdudulot nga po ng kalat-katapag ulan sa southern part ng Mindanao. Pero yung nababanggit na magkakaroon daw tayo ng bagyo next week, sa ngayon ay napaka-insignificant pa po. Bagamat meron tayong nakikitaan sa extended forecast wala sa ating global spectral model ng mga ilang circulation, pero hindi pa sapat para ito ay maging isang malakas daw na bagyo. At kung titingnan natin yung forecast, extended hanggang May 9, 2024 po ang extended forecast niya. So tingnan natin, malayo-layo pa naman ito at medyo mahaba-haba pa ang magiging forecast nito. Dahil sa ating real time ay wala naman tayong nakikitaan na anumang anomaly o anomaly na nakikita natin dito sa ating West Pacific Basin sa ngayon. So kung pagbabasehan natin ang forecast, sa ngayon ay insignificant pa dahil hindi pa naman nagkakatugma sa iba't ibang mga weather agencies ng ECMWF, yan, sa mga computer models. Trough lamang ng ITCC lamang ang nakikitaan natin kay ECMWF. At kay NABGEN naman ay ganun din at maging sa ICON at GM. Puro ITCC lamang. So hindi natin mayaris talaga na may anytime na mamumuo talaga ng mga low pressure area dyan. Nabanggit ko na nga po yan, di ba? Sa pagtatapos ng April, binanggit ko na nga po. Madalas na tayo makakakita ng ITCC formation dito sa may southeast ng Mindanao. At kapag ngayon mayroon nga pong ITCC, asahan ninyo na anytime may mga posible pa rin pamumuo ng low pressure o invest. Pero yung sasabihin agad na mayroon tayong bagyo na malakas na bagyo next week ay hindi yun certain o hindi pa o malayo pa sa katotohanan sa ngayon. Tingnan natin, meron pa tayo at least 25 hours kung manggaganap po ang ipinapakita ng GFS. Kasi sabi nga daw po, meron sa GFS, which is, ito nga sa latest update ko, ngayon ay medyo may lumilitaw nga po na circulation dito sa may bandang silangan ng Mindanao at nabanggit na nga po natin yan sa ating monthly forecast, di ba? Na typically may mga bubuong low pressure area dito sa area nito ng south of Guam. I-post ko na nga yan sa Facebook page, di ba? Noong unang araw nga po ng May. So anytime, expected talaga natin na may mabubuo dyan. Kaya lang yung sasabihin agad na merong agad mabubuong bagyo, hindi pa po. Hindi pa natin kumpirmado yan. Dahil sa ating real time, wala pa naman tayong nakikitaan na actual na low convection sa ngayon. So forecast pa lamang yan. So wag muna natin i-conclude na mangyari yan kaagad. Tingnan natin kung may lilitaw na sa ating real time at sa actual satellite imagery na mga formation. Dahil kung sisilipin ninyo yung real time na satellite imagery, wala pa namang significant na upward low convection tayong nakikitaan o kahit maliit man lang na possible invest. So tingnan natin, wag nyo muna i-consider na mangyayari yan kaagad. Bagamat may pinapakitang forecast si GFS, pero sa iba kasi ay hindi pa lumilitaw. So very uncertain pa na mangyayari kagad yung forecast na ito. Hindi natin pwedeng i-conclude kagad na magkakaroon kagad ng possible. So tingnan po muna natin. Kung pagbabasahin kasi, titingnan natin yung galaw ni GFS, magagaling nga ito sa bandang southwest of Guam, then ikilos ito pa west-northwest daw. Pero kung titingnan natin sa ating real time na wind shear probability, wala pang masyado na significant, although mayroong mga pinapakitang favorable wind shear dito. Pero yung upward low convection ay hindi pa masyado significant pa. So hindi natin pwedeng masabi pa na may bagyo kaagad next week. Hindi pa natin pwede i-conclude yan sa ngayon, ha mga folks.
At despite na may mga ilang mga liliitang convections dito sa may southeast ng Guam, malayo sa pinapakita ng forecast ng GPS na dito siya mabubuo. So tingnan natin, kasi baka minsan tumatakbo ang araw, pag kilos dito, itong maliit na upward convection, pag kilos niya rito, bigla itong lumakas at maging isang invest, yan, diyan natin makukumpirma. Pero sa ngayon, hindi muna natin pwedeng sabihin na may mabubuo agad na bagyo next week. Wala pa po. Very unreliable pa pong sasabihin na mayroong mabubuong bagyo next week. Dahil lumalabas pa lamang ito sa mga computer models. At yung kapag computer models, mga ano lamang yan, representation lamang yan ng mga nagkaraang ilang century o ilang dekada na mga recorded na mga tropical cyclone formation na ipinapakita ng computer models. Ibig sabihin lamang yan, representation lamang yan at hindi pa yan talaga actual na mangyayari o hindi yan yung significant na eksakto mangyayari yan next week. Yan lamang ang magiging reference o batayan ng posible kung matuloy po o mangyari na may mabuo nga pong invest dito sa may bandang labas ng ating PAR sa southeast ng Mindanao. Dahil kung pagbabasehan natin kay Global Spectral Model, may ilang circulation na nga po tayo nakikita. Dahil nga po, inuulit natin, meron na tayong namumuhunan na mga intertropical convergence lines dito. At paulit-ulit po yung ipinapaliwanag. So yun lang po, tingnan muna natin. At kung pumasok na sa at least timeline ng at least 55 hours o below 120 hours, ay doon na siguro tayo magkakaroon ng mga further forecast na may mga maliliitang tsansa ng possible invest formation. Mag-reference muna ito at huwag muna natin i-conclude na mangyayari yan na magkakaroon nga tayo ng bagyo So, huwag muna natin i-expect na mangyayari yan sa ngayon. Tingnan muna natin yung real time kapag ka nangyari yun dahil wala pa nga po sa ating mga winds na posibleng may mabubuo. Ayan kung babalikan natin yung vorticity, ang nakikita lamang natin na nagmo-moderate dito sa may bandang southeast ng Guam at dito malapit sa may bandang southeast ng Mindanao. Yan. Maaaring tawagin nga po yan ng trough of low pressure ni Pag-asa. Pero para sa akin, isa lamang yung near equatorial trough na magpapaulan sa may bandang southern Mindanao. Pero yung magiging bagyo next week ay very insignificant pa yung mga poksa, nililinaw lang natin. Nuulit-ulit lamang natin para sa mga taong naniniwala kagad. Kasi sinasabi, advance forecast naman yan. Yun nga po problema nagdudulot po ng pagkalito yun. Dahil baka next week biglang nawala na, di sasabihin, nagbago na. Sasabihin na naman nila, kasi nagbago na mali po yun. Kapag may nabasa kayo na sasabihin ay may posible pang magbago yan sa mga susunod na araw, ibig sabihin lamang yan, maliwanag na very insignificant pa nga po yung ipinapakita ng mga forecast na yan na may makikitang may mga formations na yan. So yun lamang po ang ating paliwanag dyan Bagamat yung reference natin na kapag may mabubuo, maaring dyan nga po sa may southeast ng Guam o malapit sa southeast ng Mindanao kapag nangyari yung may pamumuo. Kamasahin naman natin yung level ni Angat Dam. Well, kung titingnan natin, 0.45. So, mukhang nadagdagan siya ng konti na yung pinaka-remaining niya. Pero below 1 meters na lamang pa rin yung natitira sa water level ni Angat Dam at 0.45 meters na lamang natitira. So, mula sa 186.86 meters kahapon, ngayon ay nasa 186.49 meters na lamang. Patuloy pa rin ang kanyang pagbaba. At huwag nating antayin na umabot sa pinaka-dam water level critical na siya. So yun lamang ang ating warning sa ating mga kababayan na huwag nating antayin na umabot pa sa pinaka-critical si Angat Dam. And so far, yung progress ng mga dams ay lahat itong apat na ito, so far hindi pa naman umaabot sa pinaka-critical. Nakatutok lamang tayo kay Angat Dam dahil anytime pwede na yang pumasok sa pinaka-critical water level. Samantala sa ulat lindol ay kahapon nagkaroon tayo ng malakas-lakas na paglindol dahil sa may bandang east ng MacArthur sa Leyte or southeast ng Dulay, Leyte kahapon. Nagkaroon ng recorded of magnitude 5.8 na which is una ko nga pong pinost. Pero kay Pag-asa mula sa magnitude 6.0 na una nilang pinost kahapon
ay dinegrade din nila ito sa magnitude 5.8 na din. So, wag po tayong magtataka kapag biglang nagkakaroon ng pagbabago kasi pinaliwanag ko na yan ng mga nakaraang taon pa na minsan ang unang recorded mas mataas. At kapag naipon na yung maraming mga epicenters na mga iba't ibang mga seismographs, locally at internationally, doon kasi nire-recalculate yan ni PBOX. At doon sila nagde-decide na, sige, isabay na natin siya sa mga ibang seismometer dahil lahat sila puro 5.8 yung measurement nila. Which is, di ba nga po, pinost ko is magnitude 5.8. Sinundan lang naman natin yung sinabi ko na kauna-unahang magnitude 6.0 dahil binase nga po natin dito sa record ni PBOX. Pero sa aking computation, nanatiling magnitude 5.8 nga po ito. Dahil yun nga po ang lumalabas sa aking seismograph hindi natin mababago yan. So magnitude 5.8. At kalaunan din, kinahapunan din o kinagabihan ata, binago rin ni PBOX at ibinaba rin niya sa magnitude 5.8 which is magiging kauna-unahang magnitude 5 plus yun for the month of May 2024. So far ay kaninang mula kaninang 12 a.m. ay wala pa naman tayong namataan na recorded of magnitude 4.0 plus pero marami-rami na kaagad na paglindol ha. At kung titingnan ninyo sa aking resume working seismograph ay malakas-lakas din po Bagamat yung lalim niya ay nasa 94 km depth. So walang intrusion ng possible tsunami. Wag naman nating ipagdasal na magkaroon ng tsunami. Tama na po yan na ganyan lang at hindi nararamdaman at walang structural damage. Kung titignan naman natin yung historical, kung nakakailang lindol na tayo, kung marami-rami na kagad dahil nung isang araw, nung nireport ko, di ba, mabot na kagad sa more than 80 total earthquakes. So kung titingnan natin for the month of May, nasa mahigit 100 na kaagad or total of 136 earthquakes na kaagad. 130 dito ay magnitude 2.0 pataas. 5 rito is magnitude 4.0 pataas at meron na kaagad tayong isang magnitude 5.0 pataas which is ito nga pong naganap kahapon sa may silangan o hilagang silangan ng Abuyog, Leyte. Binago na rin ni PBOX kahapon sa Dulay yan southeast ng Dulay ngayon naging Abuyog na. Pero wala namang pinagkaiba yan dahil mapa northwest man yan ng Hamonhon Island, mapa east man yan ng MacArthur, mapa southeast man yan ng Dulag which is unang pinost siya ni PBOX kahapon. Southeast yan ng Dulag, Leyte. Ngayon, naging northeast na ng Abuyog. Nasaan ba yung Abuyog? Kung titingnan natin dito, ayan northeast ng Abuyog. So, tama pa rin naman. Wala namang differences yan kung ang gagamitin mong reference point as sa northeast ng Abuyog, east ng MacArthur, southeast man yan ng Dulag, o kahit sabihin po pang galing yan, ang epicenter is northwest ng Hamonhon, pare-pareho lamang tama yan kasi gumagamit lang naman tayo ng reference point. Kasi may nagsasabi, bakit kay PBOX Dulag, Leyte ang nakalagay? Bakit ikaw sinasabi mo east ng MacArthur? Wala pa rin, pareho pa rin naman tama yan pareho pa rin pong tama yan. Dahil yung reference point ay pare-pareho naman yung pinaka-reference point location ng ating epicenter. So wala pong pinagkaiba yan. Kahit na sabihin mo pa na ang location mo is northwest ng Hamonhon Island. Pareho rin naman yung reference point Doon pa rin naman nakaturo yun O tingnan mo, binago na ni PBOX. Kahapon, Dulag, southeast ng Dulag, Leyte, ang una nilang pinost kahapon. Kung babalikan ninyo sa Facebook page, nakalagay yan, southeast ng Dulag, Leyte. Pero ngayon, naging northeast na ng Abuyog, which is ito. So, kung sasabihin ninyong mali yan, hindi po. Pare-parehong tama yan. Wala pong mali po dyan. Pare-parehong tama yan. Ang mali lamang kung overshoot yung binanggit mo. Halimbawa, ang sinabi mo is northeast ng Baybay City. Masyado namang overshoot yan. Dapat, as long as mas malapit sa epicenter, yun ang pwede mong sasabihin, which is very closer na pwede mong ibanggit. Pero yung mas malalayo, masyado namang overshoot.
So, yun po yung pagpapaliwanag. At hindi pwedeng sabihing mali yun. Kasi maraming nagtataka na bakit iba-iba yung mga location ng epicenter ninyo? Bakit iba sa PBOX, iba rin ah, sa mga international seismic network, iba rin ang location na sinasabi ng epicenter. Hindi po, pare-pareho lamang 'yan. Gawin niyo lamang yung reference point nun. At makikita ninyo na iisa lamang na itinuturong epicenter. So wala pong mali dyan mga folks ha. Para sa mga nagtatanong na bakit iba-iba ang location. Yun po ang paliwanag natin. So at least meron tayong total earthquakes of 136 total earthquakes na mga. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, May 4, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Sabado, May 4, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong maga sa ating mga report. Pakivisit na lamang po, lalo na sa amin sa Caloocan para sa gustong makakuha ng reference ng real-time weather updates mula mismo sa measurement ng aking weather station sa Caloocan at siyempre sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.